Walang choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Support Podcast! Yeah! Anong feeling, Ching, na ikaw yung most hated sa comment section? Wala. Ano yung updated na take mo ngayon dyan? Kasi tinanong ko siya dati, tol, na, Ching, ano bang take mo? Ako din nagtanong sa'yo nun, ano bang take mo dun sa mga comments sa'yo ngayon? Bago pa lang siya, di ba? Ngayon, ito na yung update na reaction ni Monching sa inyo, na 8 assets sa inyo. Anong take mo dun sa mga sinasabi nila ngayon? Alam mo, naisip ko, hindi ko naman talaga mahahanap kung ano yung timpla na mananahimik yung comment section eh. Never kung malalaman yan. Pero ang pipiliin ko na lang na bias nito, para dun sa mga naniniwala, para dun sa mga nakikinig. Sa ngayon, ang susubukan ko, ayaw ata nilang nakikipag-away ako dito sa mga tayo. I think. So, ang susubukan ko ngayon, hindi ko na lang sila papansinin. Dito na lang ako sa trabaho. Kasi actually last time nung tumira ako ng ganun, ang nasa utak ko nun, ang inisip ko nga, pinagtatanggol ko sila yung mga naniniwala na nakikinig to sa akin kailangan makita nila na merong talim yung pinakikinggan nila. Kaya Ganda nun 'di ba? Kaya ako naisip na gawin yun. Pero sabi ko sa inyo, lahat to hindi naman to personal sa akin. Okay lang kahit hindi ko na gawin yun, kahit wag ko na lang sila pansinin, Yun nga yung pinakamadali talaga eh. So, actually, walang gagawin. Di ba? Yung pinakamadali, wag na lang pansinin eh. So, ano nga, tanong mo kung ano nararamdaman ko. Anong take mo doon sa mga sinasabi nila? Okay. Kasi ngayon, nasa face ako na hindi ko sila papansinin. Wala. Para to sa mga... Hindi natatagos, pre. Hindi na sila tatagos. Hindi naman talaga sila tumatagos eh. Basta ako ginagawa ko lang to para sa mga naniniwala. Para sa mga bagong kabataan, di ba? Oo. Yeah. So, isa daw, General ng Soy Army. Ako pa rin ang general nyo, tandaan nyo yan. At hari ng underground hip-hop scene. Magsasaka for life. Huwag nyo kalbuguin yung kagubatan, ha? Gigigil ako, nagkakadabulol-bulol ako eh. Pumunta ako sa Rizal. Ay, ito nga pala, pre. Oo, di ba? Kalbo-kalbo na yung mga bundok namin. Saan pa? Rodriguez, Rizal, Antipolo, ibang parte dyan. Kinalbo nyo na! Nakakabuisit, pre. Kalbo talaga ito, legit dito joke ha. Kalbo talaga. Doon yung, ano ba yun, pag kinakalbo. Usually, ang alam ko, may rules eh. Di kayo sumusunod kay Joshon Point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, bumili kayo ng perfume natin sa TikTok shop, pumasok kayo sa sports para may pagtanggol nyo yung mga kagubatan natin. Kunyari, pupunta yung mga di ba? Magpuputol ng kahoy. I-depsirol mo. Gaganong-ganong ka, tapos sila may mga chainsaw. Tangin mo. I-depsiroling ko yan. Ganon. Alam mo pre, ang kulit ng mga banat ng mga bata ngayon, di ba? 6, 7, 8 assets sa lahat ng social media. Wow! Utang hirap i-maintain yan, pre. May gumaganyan tayo ng Ayoko. Hirap nun, bro. Oo, pre. Shoutout pa rin sa LV Trading, dyan sa Better Living Paranaque. Para sa mga sellers ng Lazada at Shopee, dyan kayo mag-drop off sa LV Trading. Meron silang LV Facebook Trading. Yan. LV Trading, no? Iingatan nila yung mga package ninyo, hindi kaya sa iba. Basag-basag pag dumadating, hollow blocks. Sa kanila, safe, garantisado, makakarating na maayos. Sinisili pa ng mga rider yung laman, di ba? Sa LV Trading, hindi nangyayari yun. Sobrang taas ang quality control, sobrang solid. Vouched na yan, no? Vouch na yan. Na-vouch na namin yan. So, Tatak ASP. Nandun nga sa comment section, par. Yun lang naman yung tanong ko, anong take mo? Kasi gusto ko marinig na updated, mapaalam sa kanila updated ba ng take mo? Kasi nung una, bago ka pa lang nun, iba din yung take nila sa'yo. Ngayon, nag-iba na naman din yung take nila sa'yo ngayon. Yun lang, in-update ko lang sa kanila. Wala, meron nga sinabi ko nga dito. Merong nayayabangan. Sabi, ang yabang daw. Ang hindi niya alam, gusto ko yun. Gusto ko yun na mayabangan ka sa akin. Speaking of yabang, alam mo ba pre, nung pagtagal-tagal, dati nayabangan din ako sa ibang mga lalaki, ibang mga pero nung pagtagal-tagal, hindi na ako nakakaramdam ng yabang sa kapwa ko lalaki. Although kahit may tao talaga, may lalaki talagang ubod ng yabang. Hindi ko na siya tinitake na parang, ay yabang naman nito.
Parang nalaman mo rin kasi yung game din eh, no? Oo, tapos parang naiintindi ko na lang siya. Parang ganun. Ganun na ako ngayon eh. Parang mayabang siya masyado, mainit yung ulo na itong lalaki to. Tinitignan ko saan siya nanggagaling. Parang ganun na ako lagi ngayon. Siguro hindi maganda araw mo. O unhappy person to. Parang ganun. Alam mo, Hindi ako nagre-react. Ang natutunan ko dyan sa kahit anong ugali ng tao, hindi talaga para mag-focus ka na mayabang yung tao. Kasi halimbawa, yung kapatid mo, mayabang din naman yung kapatid mo. Kapatid mo, borarari naman. Totoo. Pero, tanggap mo at dumediretso pa rin kayo sa buhay kasi kapatid mo. So, ang nagmamatter talaga kung may relationship ka dun sa tao. Kaya kung wala ka namang relationship dun sa tao, yan yung either na, gusto mo makipag-away dyan sa tao na yan? Totoo. Or wag mo na lang papansinin. Saka yung sa'yo naman kasi, hindi naman yabang eh. Kaya yung mga taong nagko-comment na nayayabangan sa'yo, tingin ko kulang pa sila ng pagbabasa sa mga tao-tao. Kasi yung sa'yo, hindi ko siya nakikita as yabang, pare. Ang, ko nga doon, parang nakikipaglambingan ko pa sa kanila eh. Parang ganun yung tingin ko eh. Interaction siya eh. Engagement eh. Yung tinutukoy ko naman sa kwento ko kanina, as in, unhappy people na talagang mainitin yung ulo kasi minamit na rin kayong ganun, di ba? Parang ang ikli ng pasensya. Ganyan. Dati ako, mapagpatol ako sa ganun. Pero ngayon, nare-realize ko na iniintindi ko talaga sila parang bakit siya ganun? Siguro, Pagdating din ganun. dyan, dati matatakot ako sa ganun. Dati. Ngayon, hindi. Pag nakita ko na ganun siya, alam ko na kayang-kaya kita. mas weak pa yun. Di ba? Oo, correct. Talagang stay cold. Stay cold, yeah. Doon mo makikita na malakas yung tao. Saka par, pansin ko din, pag masyadong magagaliting ka, hindi yung sa'yo. Kasi yung sa'yo, alam ko na ikipagkulitan ka lang sa kanila. Yung sa ibang tao, no? Pag magagalitin sila, bukod sa tingin ko, baka walang pera yon. Number one, kasi tayo, diba, tingnan mo naman kung gaano kagaan yung vibe natin. Kasi nga, may mga pera tayo. Not that katulad ng mga kala Henry C, but still, nabubuhay tayo sa gusto nating buhay. Yeah. At hindi tayo nakabilanggo, di ba? Sa mga kung ano-ano mang kailangan mong trabahuhin every quincenas, di ba? So yun, tingin ko, baka number one, kulang siya sa pera o dapat ko iwasan yun kasi nga, pansin ko, hindi nalapit yung pera pagka lagi kang galit, tingin ko nabubugaw mo yung pera eh. Tingin ko may connected siya sa pera. Correct mo ako, Ching, kasi ikaw mas dito eh, malapit sa ganung mga aral, diba? Tingin ko, the more na magagalitin yung tao, the more na ayaw kang lapitan ng pera. Kasi sinong gusto makipag-deal sa'yo? Tanga yung mga magagalitin, bobo yung mga magagalitin. Kilala, basta. Oy, mga may gusto kong banggitin ah. Hindi ko babanggitin, pero kilala ko yung tao. May kaibigan ka ng ganon? Kamag-anak pa nga eh. Tinignan kala ko ako putangin ng kala ko kung ano sa akin yung Di ba kasi kilala mo kaya tinignan. Pero di naman nila malalaman kung sino sa kanila. Marami kaming kamag-anak eh. O bakit? Anong napansin mo pag ganon ng attitude? Hindi nga. Nakita ko nga na yung mga opportunities gumanon na sa kanya. Pero hindi niya nakikita kasi nga galit siya palagi. Parang naging importante na sa kanya na dapat galit siya palagi. Ganito, hindi mo siya makakausap ng ganito. Baka saglit lang kakalma siya ng ganito. Pero kukunot na naman yung mukha, maghaharap na naman ng Masungit. Oo, basta ibang klase talaga. Hindi ko nga akalain na i-share ko lang Sige, din share mo, kasi share ako at gonna be honest ulit pare may mga time hindi nyo to nakikita kasi madalas akong ganito pagka nasa bahay, pagka inaasikaso ko yung business ko pare, lalo na pagka time na ng nagbook na ako ng ini-input ko yung mga benta ko, kung magkano yung kinita ko, inventory ko. Yan ang fucked up talaga pag marami Yan pare, may mga time na pagka nakikita ko yung benta ko mahina, nagiging moody ako dyan. At time na wala pala akong kinita this month, sumasakit yung ulo ko pare, dyan ako nagiging moody. But, bihira lang yon. Pero sasabihin ko sa inyo, yun ang nagpapatrigger sa akin. Kaya nagkukonekta to doon sa sinasabi ninyo na yung mga taong hindi pinapasukan ng pera, ako nga, pinapasukan pero may mga time na nadadown, natitrigger na ako eh. What more pa kaya yung mga tao na gano'n na wala talagang pumapasok?
Di ba? Ay, Kaya nag-make sense yun. Mas lalo siyang bad trip. Lalong bad trip, walang pampalubag eh. Tama. Kasi ako at least kahit papaano, may pampalubag. Malaki yung pampalubag kasi bibihira lang yung mga times na hindi ako kumikita. So, what more pa kaya yung mga ganun? Di ba? Kasi ito for example, lagang moody ako, alam ng SME ko yan. Pag hindi niya na ako makausap after mag-inventory, talagang alam niya na. Hindi walang kita to this month. Hindi niya na ako kakausapin niya. Tapos yung mga sagot ko sa kanya, ha? Oo, gumagano na ako pre. Pag tinatanong ako, alam niya na yun. Hindi niya na ako kakausapin nun kasi, di ba? Pero tignan mo naman, malumanay pa rin. Ganun. Hindi niyo makikita talaga yun pre. Pero, yun na nga, isang tao na hindi talaga papasukan ng pera, lahat ng tingin niya na sa lahat ng bagay, for sure ako apektado na. Lahat yun. Lahat yun. Tsaka pretty naman pag-isipin mo yung magagalitin ka, lalo pag lalaki ka, ikaw ang padre de pamilya, so pag nakita nila nagalit ka, lahat yung mga yan, nangangapa, gusto kang pakisamahan kung paano ka galit. Nakita ko yung tsura ng ganyang galit na yan eh. Hindi mag-work ang lahat. Kunwari, galit ka buong araw. Hindi mag-work ang lahat. Dahil galit, kunwari, mag-aabot ka ng isang gamit, galit ka, ayaw mo magsalita, nakagano ka na sama ng loob mo. Tapos hindi napapansin ng tao kung... Kasi isang halimbawa yan, kung nasa kotse, may kinuha ka sa labas, as ikaw yung driver, kuha ka sa labas, iaabot mo dun. Nakita ko kasi senaryo niyan, galit siya, hindi siya nakatingin, nandun lang siya. Yung tao nakatingin lang din sa daan. Nandito na sa, kumbaga, imbis na maging cooperative yung tao sa'yo, wala. Kasi ang simple lang na may abot kang gamit, kunin mo nga ito, ilagay mo dyan. Gaganunin mo. Pero dahil galit ka, gigil ka, parang, kunin mo na to, hindi mo siya kinakausap, di ba? Kunin mo na to. Yung napakasimpleng bagay lang na yun, hindi pa nag-work dahil galit ka nga eh. Mas gusto mong pairalin yung galit mo, kaysa sabihin mo, kunin mo nga to. Ang simple, di ba? Ilang segundong diferensya lang. Pero dahil pag dinala mo na yung galit mo ng buong araw, hindi mag-work kahit mga maliit na bagay lang. Mag-aabot ka lang ng susi. Sabihin mo kay ganito hindi mo na siya magagawa, di ba? So, pangit. Pambobo nga eh. Kaya sabi ko, pambobo talaga yun. Ako naman, na-realize ko na mas gumaan yung pasok ng pera nung panahon na hindi na ako basta-basta nagagalit pa. Kahit yung mga napapanood nyo sa Facebook sa akin, yung mga video na ganyan, putang ina. Ano ko lang yan parang satire, parang bullshit, ko lang yan. Pag nakasama mo ako in person, isa ako sa pinakakalmadong makikilala mo sa buong buhay. Hindi nga nila magigets yun, pre. Kasi nga, lalo na nasa social media tayo, nakikita nila na bibigay tayo ng emosyon sa video. Well, hindi nyo naman din kasi papanoorin to pag hindi kami nagbigay ng emosyon. Pag walang energy. Correct. Diba? Madalas makikita ko yung mga comment dito sa akin, sa'yo sasabihin, ganyan talaga pag walang pera, yung mga walang bitaw. Galit. Ganun, nagagalit, wala daw tayong bitaw. Well, nasa social media kami, kumbaga, sa teleserye, hindi mo papanoorin yung pag walang drama. Correct. Kaya ginagawa namin to, pero hindi ibig sabihin nun, galit kami sa mundo. Well, ikaw, yun na yung perspective mo kasi ikaw yun. Correct. Pre, ito. Kasi si Sadaw, sa una naman kita nakilala sa social media talaga eh. So, ang nasa utak ko, yung pagkatao mo sa social media. Pero nung na-meet kita ng personal, yung first time, tsaka yung kanina rin, naalala ko siya kasi naramdaman ko siya kanina. Iba talaga energy ni Sadaw pag magaan. Kasi pre, sabihin na natin kasi may pera tayo eh. Legit eh. Real talk. Pag nakita niyo yung yung energy niya sa personal, parang hindi niyo iisipin na sinasabi niya yung mga sinasabi niya sa social media. Pag-away, di ba? Iba talaga yung pakiramdam pare. Kasi though, agree naman ako sa mga sinasabi mo, pero nandun pa rin yung labanan na vibe sa video eh. So, iba talaga ang energy, nun, umi-impact sa tao nun. Yun nga isabi mo yung laban, di ba? Kasi dito sa labas ng social media, wala naman kaming laban eh.
I mean, wala kami, ibig sabihin na wala kaming talo kami. Hindi kami nakikipaglaban kasi maayos naman yung buhay namin eh. Pero pagdating kasi sa social media, may gera talaga dyan eh. Meron. So, kailangan namin talaga na umano. Kaya nga naisip ko kanina, gusto ko tatanungin, ano iniisip mo kanina nung sinalubong mo ako dun sa gate? Kasi iba nga yung parang nakagitila siya na gano'n. Lang siya. Hindi talaga katulad nung yun nga, sa totoong buhay, pag na-meet nyo ako, guys, kahit yung mga nagpa-picture na sa akin, marami na sila. Gets nyo naman yan kung gaano lang tayo ka-chill. Kasi, ganoon eh, ibang-iba talaga yung social media. Para sa akin, ang social media, parang lang siya eh. May pagka-trippings, at the same time kumikita. So, yung seryosong version namin, dito nyo mapapanood sa YouTube. Yung Kasi- Facebook, TikTok, more on lang yan. Mo yan. Naka-record siya. Actually, yung social media, reflection lang naman siya ng kalagayan ng mundo natin eh. Kasi isipin mo, sasabihin ko lang ulit dyan, in a perfect world, hindi naman kailangan yung mga rage bait na yan. Rekta tayo sa impormasyon lang kasi pupuntahan naman talaga yan ng mga taong gusto. Kaso, ang boring. Oh. Legit, ang boring. Tama, di ba, na yung tono mo lang na same-same na kung paano tayo naghaharap-harap sa personal. Parang, i-skip ka kagad yun ng mga tao, par. It's either, ito nga eh, ito lang yung laro dyan sa social media. It's either drama, may away, or extreme naman. Kaya kumikita rin sa social media yung extreme na luxury. Pagka, dyan sila kumikita eh. Kaya nga nagkaroon ng mga following yung mga Nepo Baby in the first place eh. Oo nga. Kasi puro karanggian. Paano yun? Ano kaya yung family niyan? Ganun eh. Ganun lang eh. Hindi pwedeng plain dito. Pag plain sa social media, walang views. Diba? Nandito ako ngayon sa work ko, 8 to 5. Bibidyoan niyo yung sarili niya hanggang 8 to 5 nag-work doon. Papanoorin niyo ba yun? Hindi naman eh. Totoo, maganda yung ginamit mo example lang. Lalo yung sa Nepo Babies. Para sa akin, mabalik ko lang doon, pag masyado kang magagalitin sa mga bagay-bagay, ayaw talaga sa'yo lumapit ng pera. Bakit ko nasasabi lagi yun? Kahapon, bumili ako sa Pick Up Coffee. Kasi nga, nagbukas yung tropa ng bagong barbershop pare, yung Slick and Dapper nga. Na, ang ganda ng place nila. Puntahan nyo na President Ave. Diyan sa baba sa tapat ng Ride Up Manila. Slick and Dapper Barbershop. Try nyo yun, sobrang solid. Try nyo yung Emperor nila, kompleto. Lahat yun, Emperor set. Lahat, balbas. May masahe pre. Kompleto lahat, boy. Sarap. Lupit, di kalidad din yung masahe, tol. Sobrang comfort talaga. Okay. So, balik ko doon. Nagbukas doon. Comfort Ibang yun, pare, barbershop yun. Para lalaki mamasahe sa doon, pre. Pre, hindi ka. Ano kasi may background to ng masay yan eh. Yung mga trabahador nila. Para lalaki mo, par. Nagbibigay ng extra service yung mga trabahador na ito. Gago. May spa yan eh. May spa dati. Gago. Good vibes talaga si 8 Asset doon. So, yun nga. Bumila ako doon sa Pick Up Coffee, di ba? Haba ng side quest sa kwento ko, di ba? Side story. Bumila ako sa Pick Up Coffee. Ang sungit ng lalaki. Sungit talaga. As in, tinatanong tropa ko na babalikan na lang namin kung matagal pa ba. Pababa na lang ulit kami. Yung parang mo kanina, yung sabi mo, parang ganun. Parang, alam mo, parang tamad talaga siya. Ramdam mo yung vibe eh. Tapos ang tagal niya pa sumagot. So, parang by that experience, tangina, ayoko na bumili ng pangalawa sa'yo Okay lang siguro kung Grab, pero ayoko kita makita parang ganun. So, parang ayoko ilagay yung pera ko sa ganun Lumipat ako sa dating barbershop na pinagugupitan ko. Bakit? Kasi yung barbero, ang bigat ng loob pag nagtatrabaho. Parang pag ako nagpapasuggest ako ng ganito pag gawin mo, ganyan pang kumukontra pa. Nakakatamad bigyan ng tip yung ganun, pre. Sa totoo lang. Nakakatamad bigyan ng tip. Well, ito sasabi... Di agree ka nga na ayaw mo ilapag yung pera mo. Ay, oo, totoo yun. Sa ganung klaseng ugali ng tao. Pero mo tao na ako. No? Ayoko pa... Hindi ka pa ba tao? Yun nga, teka. Tao na ako, ayaw pa kita bigyan ng tip dahil sa attitude mo. What more pa kaya yung higher power na mas matalino yun kaysa sa akin? Di ka bibigyan talaga ng swerte, pre. Sabihin mo, wala na akong paki kung sino God mo. Basta higher power sila. Nakagano yung higher power. Mas matalino sa akin yun. Nakita yung Galit attitude mo, hindi kita binigyan ng tip. Kupal ka, boy. Sabi, ayaw kita bigyan ng pera 50 dyan. pesos lang yun. For example, sa gupit, 150 pesos ang tip, most likely. Ayaw ko pa ibigay sa'yo. What more pa kaya higher power na milyones ang ibibigay niya sa'yo? Sa tingin mo bibigyan ka nun? Pangit ng attitude mo. Tama. Diba, pre?
Hindi ka Now, talaga. may mga magko-comment dito, sasabihin naman, Na naman. ito na naman. Inunahan na natin Kayo sila. kasi. Insensitive kasi kayo. Hindi naman nila gusto yung nasang sitwasyon sila. May pera ka na kasi, kaya ganun ang attitude mo. Sila, mahirap sila. Hindi nila gusto yung ginagawa nila. Well, that's the secret. Ito yung sikreto. Kasi sabihin nila, wala ako sa bagay na ini-enjoy ko, kaya ganito yung attitude ko. Why not? Wala ka namang choice, nandiyan ka sa sitwasyon na yan. Why not enjoyin mo na lang yung ginagawa mo? Ganda nun. Di ba, pre? Ganda nun. For example, kaya madalas ang swerte ay pumapasok doon sa mga ini-enjoy yung ginagawa na kahit ano pa man yan, pumapasok talaga doon. For example, ang daming yumaman na may mga story niyan, mga interview nila Corina, yun nga lang, mga totoo yun, mga legit yun, hindi yung isa. Dati siyang basurero, yumaman, nagkaroon na ngayon ng mga kung ano-anong business. Sabi niya, paano kayo yumaman? Tinanggap ko, ginagawa ko, in-enjoy ko na yung pagiging basurero ko. Dahil doon, naging positive yung thinking niya. Dahil positive yung thinking niya, maliwanag yung tingin niya, nakakita siya ng opportunity. Pag galit ka, doon pa lang mababaw na explanation. Pag galit ka, ganito yung mata mo. Wala kang makikita, pre. Pero pagka positive thinker ka, nakaganyan ka, kita mo lahat ng opportunity. Logical yun, ha? Di ba? Yung paggalit ka. Di ba? Tangin na mo, rice ka na naman, ha? Gago, hindi. Pero yun, nakita mo yun, di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin sa akin hindi mo gusto yung ginagawa mo. Ano bang choice mo? Bakit Chinese? Liit kita, laki pera. Di ba? O yun, nakita mo yung Chinese, kahit singkit, madami kinikita, pinipilit idilat yung mata. Chinese lagi nagsasabi tol na pag nag-aaway ka sa isang business o kaya sa loob ng bahay, malas yan. Lagi nila sinasabi yun, pre. Malas yan. Sila yung naniniwala sa mga energy, pre. Oo, Mga Chinese. may connection din kasi pag nag-aaway kayo sa loob ng bahay nyo, hindi ka makakadiskarte na maayos. Malas, away, malas. Malas talaga. Totoo naman, di ba? Nakakatamad nga dumiskarte ng pera pag nag-aaway kayo sa loob ng bahay. O, ikaw na magtrabaho. Gaganunin ka eh. Ayoko magtrabaho. Ikaw na. Gago ka pala eh. Parang, di ba? Tapos, nauubos pa yung time mo sa pag-aaway imbis na productive ka. So, para sa akin, kaya ako na nasabi na lalayo sa'yo ang pera pag lagi kang galit. Walang tao ang may gusto magbigay ng pera nila sa'yo. Nasa real estate ka, sales ang trabaho mo. Sino may gustong bumili ng lupa sa ganyang mukha mo na nakabusangot? Mind you, sales pa yun, pre. Sales. You have to interact mga sa mga tao. Yup. Tip nga ni Josh on point, 100 sa barber. 100 pesos na lang. Ayaw niya pa ibigay pag masama ang ugali ng tao. So, sa madaling salita, for me, pera at ugali, iisa yan. Isa yan, pre. Totoo yun. Kung wala kang pera ngayon, at least, ayusin mo muna yung ugali mo kasi yun yung bagay na may control ka. Na mas madaling kontrolin pa pati. Kaya yung sinabi mo kanina na yung about do sa paggalit, hindi ka makakita ng opportunity. Ay, si Ching pala nagsabi nun. Si Etaset, no? Totoo yun eh. Kasi may isang parang experiment na ginawa sa Amerika, pre. Okay. Ito, mahaba-haba ito. May isang dyaryo, 42 pages yon na may mga larawan. Ngayon, pinabibilang dun sa mga tao. Isang batch na medyo mainitin yung ulo, isang batch na kalmado lang, mga kagaya nyo. Yan. Ngayon, doon sa kabilang batch, binilang talaga nila. Tinapos nila. 42 to. Ganyan, tapos sinoli yung parang dyaryo. 42 po. Tama naman. Ngayon, doon sa mga kalmado, pinabilang din. Pero sa second page kasi noon, nakalagay doon, wag mo nang bilangin, sayang oras mo, 42 ang image niyan. Wala pang 5 seconds, pagka ganun nila sa pangalawa, sir, 42. So sa experiment na yun, pre, nagsayang ng mga ilang minuto pa yung ibang mga magagalitin, dun sa mga kalmado lang, is ora mismo 5 seconds, binabalik na nila yung ano. So in a bigger picture, mas mabilis mo makikita yung opportunity at hindi masasayang yung time mo. 'Di ba? Hindi kakainin yung time mo kasi nga masyado kang emotional, galit ka palagi na layo sa'yo ng pera. Parang connected pa rin siya sa attitude talaga. Totoo yun, pre. Money is sobrang connected sa kung paano ka mag-isip. At kung galit ka rin, baka mali din ang pagbili mo ng pera. Anong bagay? Pag galit ka. 'Di ba? Pag inis ka, sobrang bili lang tayo ng may mga ganung buying din, 'di ba? Yun nga, isa pa, yung i-double down ko lang din yung sinabi niya.
yun nga kasi may mga opportunity talaga na hindi talaga papasok sa kung in the first place pa lang tinetest ka na ng destiny doon sa ginagawa mo tapos pangit na kagad yung tanggap mo. Iyan nga muna yung test sa iyo eh. Test yan sin ng destiny kasi nga baka sabihin nga nila insensitive tayo dahil may yung mga sinasabi niyang yung sa pick up coffee daw, baka daw kasi pagod. Hindi kasi excuse yun eh. Hindi siya excuse. Iyan naman ang choice na binigay. Wala ka namang choice eh. Wala. Wala ka namang choice. Wala Kaya kang nga choice. nandyan eh. Kaya nga nandyan. Wala kang choice. Eh bakit, kung ano na nga lang yung choice mo, ang pangit pa ng perspective mo, ano na lang kakabaksakan mo? Diba? Talo ka sabihin natin, pareho kayong pick-up coffee attender. O pareho kayong barista sa pick-up coffee. Eh yung isa gusto niya yung ginagawa niya, ikaw ayaw mo bugnutin. Kasi sa tingin mo magiging successful, doon wala nang question. Totoo yan. Yung masaya doon sa ginagawa niya kahit pagod siya. Kasi ito pa ang hilig nilang ilabas yung negative energy nila kung saan kumikita sila. Ay, gago malas yun, par. Malas talaga yun. Katulad nga ng Chinese Bawal nga mag-away dito. Oo, diba? bawal. Parang yung salita mo, naging Chinese Diba? Diba? Bawal nga kasi nga nagbi-brought up ka ng energy. Nag-attract ka ng negative energy. Trabaho mo, kunyari, kahit hindi ka barista, kahit saang trabaho, pangit yung energy na binibring mo dun sa trabaho, hindi ka talaga siswertein eh. Isipin mo nga, suntukan na nga lang, UFC na nga lang eh. Ginagamit nga yung sobrang galit ka para talunin ka eh. Diba, ang tingin nila doon, Aldo Conor McGregor. Ginalit niya ng gusto si Aldo, kaya nawala siya sa plano niya. Sumugod. Sumugod! Oo. Kahit mismo sa mismong laban, no? Emotion laban is pangit pa rin eh, no? Pangit. Kasi nga, ano tayo Agree. Para ako masabi kong tingin ko sa katawan ng tao, makina yan eh. Makina. Tapos, yung emotions mo, like, galit and happiness lang, para simple. Para yung mga potion eh, na, i-take mo lang siya ng saktong dosage lang, para efficient ang galaw mo. Pero pag nag-take ka ng too much dosage of it, either anger or happiness nga, hindi ka na epektibo nun. Kasi parang sinara mo yung ibang department ng makina mo eh. Pag nasobrahan ka sa galit eh. Parang naging bulag na talaga nun. Bulag talaga yun. Kaya effective ka na cold ka lang kasi gagamitin mo lang sila when needed. Di ba? Pwede kang, magpagalit tayong konti. Ito yung energy na kailangan. Masaya naman tayo ngayon. Para, di ba, maganda yung takbo mo. Pero pag masyado mong ininom, masyado yung galit stress hormones, masyado mong pinuno ng stress hormones yung katawan mo, para ka ng sirang makina nun. Hindi ka na talaga mag-function ng tama nun. Hindi ka papasukan ng pera kasi ang tao, hindi naman niya magbibigay ng pera sa taong hindi effective eh. Kailangan effective ka. Binayaran kita para pagtimpla ako ng kape, dapat tamang kape yung dadating. Pero dahil galit ka, at sobrang tapang nung Baka kape mo. mali din timpla. Oo, pag galit ka. Oo. Totoo nga. Apektado eh. Tignan mo, connected lahat sa ugali ang pera. Ugali talaga. Kasi nga, pag galit, ang functional equivalent yan, parang kang sarado di ba? Sarado Pero kung dun ka lang sa level-headed energy ka lang, open ka. Kung ano mang papasok dyan, tanggap ka, including money na rin, di ba? Kaya, hindi talaga, eto naisip kong i-quote, shoutout natin si Attorney Libayan. Sabi nga ni Attorney Libayan, when emotions are high, intelligence are low. Yan, di ba? Correct, kasi wala ka nang ibang iisipin pa kung hindi yung galit mo mailabas. Tsaka ako makukonek ko nga rin sa kapag lagi kang galit, connected sa selfishness yun. Masyado kang nakatingin sa sarili mong nararamdaman. Masyado, Correct. lahat na lang ng importansya, hindi niya binigay yung gusto ko. Bi-victimize ka pa ng sarili mo. Oo. Yun ang uwi talaga pag galit ka. Parang self-victim yung ginagawa mo. At mas maraming bagay na hindi talaga maganda pag galit ka. Ito nga, ulitin ko lang mas lumuwag yung pasok ng pera nung panahon na hindi ako galit o nag-give a fuck ng bagay. Pero, tao ka lang din. I know, may mga pagkakataon na mapipikon ka sa panahon.
'Di ba? Umulan, nag-big bike ako, nagmotor ako, ganyan sila Josh, 'di ba? Umulan, nakakabwisit. We all know, pwede yan mangyari kasi nga tao lang tayo. Pero wag na wag kang maglalabas-labas ng sobrang galit dahil lang sa sitwasyon na wala ka namang kontrol. No, matutong matutong i-acknowledge yung naramdaman din. Yun nga yung pinag-uusapan din natin dito na pag nararamdaman mo na parang lagi ka nang naiinis, wait, teka lang. Hindi magandang attitude to. Di ba? No, naintindihan natin. Pero pwede kang ma-disappoint. Yeah. Kagaya nung kay Josh sa sale, ako na yung nararamdaman ko din minsan parang sobra yung expenses ko ngayon, ang liit nung pumasok this week, nakaka-disappoint. So, Pero yun. sa akin lang. Pero na-acknowledge mo na Normal eh. galit. Normal to eh. May nangyari naman talaga eh. May ikaagalit eh. Ang gusto kong ano sa mga tao na to na may nangyari kasi, 'di ba? Maliit yung sales ko. Kaya ako nagalit. Pero ang maling gagawin mo is by default, wala pa nga nangyayari, galit ka na. Correct. Diba, Kung haharap ka sa tao, tapos ganun, yung sa bad trip namin, like, nakaharap sa PC, nagbibilang ka, parang, fuck, baba. Pero yung lalabas ka pa, tapos galit ka pa rin, may bibili sa'yo, halimbawa harap-harapan, bad trip ka, putang ina, walang papasok na pera Wala. sa'yo. Tapos ito pa, hindi okay na nga. Okay na nga yung pakiramdam niya. Okay, maganda yung positive na yung mindset ko ngayon, mga pare. Ang hilig mo rin mag-social media, engage ka pa doon sa mga chismis na nagpapapangit nung mood mo, para kang tanga naman. Diba parang okay ka na nga, naghahanap ka ng problema. Wala akong problema. Tingnan ko nga to social media. Sinisira mo yung... Bibigyan ka niyan, marami. Maraming problema dyan na masisira yung ulo mo. So, if nandito ka sa estado ng buhay ngayon na alam mong magagalitin ka dahil wala kang source of income or naghahanap ka ng source of income, I think social media, pagbababad ng chismis sa social media, ang huli sa mga dapat mong gawin. Hindi mo, as much as possible ka, wag mong gawin eh. Wag ka na mag-social media. Gamitin mo yung social media, matuto kang mag-segregate, alisin mo yung mga noise, mag-concentrate ka sa pagpapapera kung gusto mong pumera sa social media. Pag magagalitin ka, bobo ka. I-quote ulit natin yung sunod kong naisip i-quote si Bruce Lee. 'Di ba sabi naman ni Bruce Lee, be like water. Kumbaga, formless ka. Ano na? Ano mo? Be like water, my friend. Parang British ah. May ganun siya eh. Ganun ba? Ang galing talaga ni Joshua. Gago mo. Tuloy mo na. Beef. Di ba Hong Kong British colonized yun? Ewan ko, di ko lang. Di ba? Pero baka nga, So, water, di ba? Paano mo naman ma-attribute ang galit sa water? Di ba? Kaya niya ginamit yung analogy na yon na water. Kasi Free-flowing ka. Free-flowing. Yung form mo, nag-iiba-iba. based So, sa kung ang nangyari. form mo, galit ka palagi, para kang tae ka lang nun. Tae ka lang Ito nga tingin ko dyan, double down ko dyan eh. Pag tubig ka, kumukulo ka sa galit, wala may gustong dumikit sa'yo doon kasi mainit. Mainit eh. Oh. Papapasulat Ganda ng na analogy nun. paligid mo. Diba? Tapos, Maging kalmado lang. oo, di ba? Pwedeng ma-disappoint. Even me now. May mga times na nadi-disappoint ako kasi human being lang ako eh. Yan. Pero, lagi ko mini-make sure na hindi madadamay ang mga taong makakasalamuha ko. Laging ganun, tol. May mga battles tayo na talagang sarili nang. Kailangan sarili mo talaga dahil alam mo naman na wala namang kinalaman yung ibang tao dyan. Kaya may pakailam. Oo. Bihira na lang sa akin mangyari yung isang bagay na either, basta negative, nagalit ako, na-disappoint ako, bihirang-bihira na lang sa akin mangyari yun na madala ko pa yung energy pag halimbawa magkikita kami nito o saan ako magpupunta. Bihira. Talaga nagsuswitch ako. Kunwari, nagalit ako dito. Tapos makita kita. Magsuswitch siya kasi alam ko na ibang bagay naman yung pag-uusapan natin. Yun yung maturity, pre. Diba? Maturity yun, pre. Kaya, siguro kung may camera na nakatutok, nakakatawa kasi galit ka lang dito pag harap mo dun. Iba na. Pero yun yung tama kasi ano naman kinalaban ng tao dito sa pinagdadaanan mong negative. Kaya nga lalo nga sa mga business na establishmento na pinapasukan ng mga iba't ibang tao at may customer service na naipapakita, tangina yun talaga pinaka-apektado ng ganyan eh. Kaya nga sa restaurant, 'di ba? Dati nag-waiter din ako, nakwento ko yan sa anti-support.
pag may nag-away doon mismo, dalawa sila tanggal. Hindi natatagal yun. Kung di nyo kayang ayusin yung aura mismo, hindi nyo kayang, putang na pares kayong titilapon agad. On the spot, umalis kayo. Kasi kahit yung business owner, alam din niya. Oh, malas yun eh. Malas yun. Kasi magtatalo lang kayo dyan. Pati nga relationship, ayaw nila ng ganun, di ba? Kasi nga, time to time, tangin na mag-aaway kayo dyan. Oh, makaka-apekto pa sa trabaho yun. Kasi for example, nag-aaway. O may mga tropa, kampihan. O so hindi na yung team, dapat team dun sa ano, hindi na nawawala yung team. Mabibiyak ka eh. Di ba? Bibiyak, oh. Conflict of interest. Yeah. So, take note, ulitin ko ulit yung quote nun. Pag magagalitin ka, ayaw sa'yo ng pera. Kaya sana itong video na to makatulong sa inyo pare, magbago yung perspective ninyo. Yung pera pare hindi yan lumalapit sa ano ha, hindi yan lumalapit sa pangit ng energy. Totoo. Meron man illegales nababawi rin sa kanila yun. Nakita niyo yung dynamic na yun. Oo nga no, namamatay na nga yung iba ngayon. Matay na. So, di ba? Tignan niyo yung dynamic na yun, bro. So, Tama. leave a comment down below pare. Ano masasabi ninyo dun sa pinag-usapan natin? Isa ba kayo sa magagalitin? O, tas wala kang pera. O, yun. Para sa'yo yung video na yun. So, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Anti-Support. Magbabalik kami. So baka kaya wala kang pera, baka masama ugali mo, 'di ba? Kung TV di mo napaka-chill niya, 'di ba? Gago. Ang ina mo. Mahal tuloy siya ng tao, 'di ba? Pag masama ugali,